mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakapag-follow ay nakapag-subscribe po dito. Ayan, kung magugustuhan nyo po ang ating pinag-uusapan dito, mga small tips at mga based on personal experience tips and advices para sa mga magsisimula ng motor parts business and accessories. So, paki-click na lang po ang subscribe button. So meron po tayong ka-antrep na nagtanong na may pwesto daw ang kanyang mga parents at plano niya magsimula ng motor parts business and accessories. At nag-offer ang kanyang parents na makipwesto muna siya or doon na muna siya kasi may portion pa daw na may bakante pa na pwede niyang paglagyan ng kanyang mga paninda or items or stock. So, ang tanong niya actually ay kung kukuha ba siya ng separate na business permit. So, sorry, may lamok. Ano lang po ito ha. Ayan, disclaimer lang po ha, hindi po ako taga BIR, hindi po ako taga munisipyo, hindi po ako taga DTI, personal experience ko po or personal opinion ko lang po ang sasabihin ko tungkol dito. Pero in my personal opinion po ma'am, kasi belong tayo doon, mayroon tayong tinatawag na na yung line of business. So hindi mo naman nabanggit po kung ano yung line of business ng iyong parents kasi parang sa pagkakaalam ko, hindi pwede yung, halimbawa may karinderya, tapos ang line of business natin is nasa ganito nga, nasa trading or motor parts business or hardware, something like that, nasa trading. Yung feeling ko, hindi siya pwede, pero kung related naman, ay baka po pwede. Pero, more on, magbibigay po ako ng punto doon sa part na makikipwesto ka po doon sa pwesto ng iyong parents. Sabagay parents naman yun, mapagbigay ang mga parents. Pero kung masyado pong malayo yung kanilang business, yung kanilang ano ba tawag doon, nakalimutan ko, nakasasabi ko lang kanina, ang dami kong iniisip. Yung kanilang line of business, halimbawa po karinderya or sari-sari store, masyadong malayo doon sa line of business na na tatayo mo, kagaya nito ay motor parts, medyo mahihirapan ka po makakuha ng customer kasi ang pupunta doon usually yung bibili ng mga grocery, mga pang-sari-sari store. Maliban na lang kung talagang isi-separate mo siya, portion talaga na parang naka-divide at ito mo ay puro lang yan. Pero luloob mo siya sa tindahan ng parents mo, nakahalo din siya doon sa estante sa loob ng tindahan, tapos may estante lang doon na para sa mga items mo or mga produkto mo, ay feeling ko, so medyo mahirapan ka po at medyo mahirap maging visible sa mga customers, kailangan mo pang banggitin. Pero kung halimbawa ito buong tindahan, tapos may portion dito, kumbaga naka-divide siya at visible siya galing doon sa labas sa mga dumadaan or sa mga customers na papunta, na yan lang yung portion na yun, is okay po yun. Pero kung nandoon sa looban ng tindahan ng parents mo, lalo na kung yung sarado type na mga grocery, na mga sari-sari store, tapos sa loob, medyo hindi po siya mapapansin. Kaya ko po nasabihan kasi di ba nagrorota po kami dati. So sa pagrorota po namin, karamihan po yung side street na tinatawag, yun yung mga maliliit-liit na may mga grocery store, sari-sari store, na binababaan din namin ng mga basic parts like mga brake shoe, mga bearing, mga interior, ganon, mga oils. Pero kapag doon, medyo mahina talaga siya kapag doon sa looban, kasama lang may estante sa looban ng mga ng sari-sari store, kaysa sa doon sa isang pwesto nga siyang ganon, tapos naka-divide siya, na hindi siya kahalo doon sa estante or sa looban mismo, naka-bahay, diba ganyan? Tapos by division, plywood, na dito siya, na puro lang siya, pero inside din doon sa pwesto ng iyong parents is mas maganda po yun. Pero kapag baguhan ka pa lang naman, hindi ka pa naman yan i-obliga kaagad ng inyong munisipyo or LGU. Depende. Kung mahigpit sila, ay baka pakukunin ka kaagad ng permit, lalo na kung medyo malakas or nakikita nila na may mga customers ka na po. Pero kung hindi, pwede ka naman siguro makiusap na nagtatry ka pa lang kasi kaka-open mo pa lang, nakikisilong ka nga lang muna ngayon sa pwesto ng parents mo. Pero kapag hindi po ganun ka-antrep, mahihirapan ka pong mapalago siya or ma-introduce sa mga tao, lalong-lalo na
kung hindi po ikaw mismo ang magmamanage or magbabantay. Isa pa po doon, dahil nga po nakikisilong ka sa sa pwesto ng parents mo, kung nandoon siya mismo sa isang bubong at nasa looban, binigyan ka lang ng istante portion doon ng istante, ay medyo mahihirapan ka po sa decision making. Sa diskarte mo, yung sariling diskarte mo po sa mga desisyon mo kung anong gusto mong gawin. Hindi kagaya nung kahit nasa pwesto sana ng parents mo, magpa-extend ka dyan, pahulog ka ng kung ilang metro dyan, na yun, pwesto mo talaga yun. Pero labas doon or hindi siya kahalo doon sa looban ng mga grocery at sari-sari store. Ito kasi matututukan mo talaga siya at i-introduce mo at makikita at makikilala ng mga customers din. Dahil may mga customers na ang mama mo, ang parents mo, doon kung sari-sari man yun, kung at least may introduce sa kanila, pero nakasiperate talaga siya na magbibigay pansin na yan pala ay motor parts store or may mga pyesa. Isa pa doon mga ka-antrip, kapag doon ka mismo nakisilong sa pwesto lang, doon ka nga po medyo magkakaproblema sa diskarte mo. Hindi ka makakadiskarte ng gusto mong diskarte dahil kailangan mo ang permission ng parents mo. Tapos, i-consider mo rin yung laman ng tindahan nila or nung tindahan nila. Hindi ka gayon nakasipirit na kahit nandyan sa kanilang pwesto pero nagpahulog ka, may extension ka dyan para talaga sa produkto mo or sa mga piyesa mo or paninda mo, magkakaroon ka ng kalayaan para makapagdesisyon kung ano ang gusto mong gawin sa iyong tindahan, sa iyong mga patakaran, sa sa pag-display mo. Kasi kapag doon ka lang sa loob ng at sila din ang magbabantay or iwan-iwanan mo sa kanila, magkakaroon ng conflict yan. Okay lang yun sa una katagalan, magkakaroon ng conflict. Lalong-lalo na kung hindi mo gusto yung hindi nabibentahan kasi ganito, ganun, nakukulangan ka sa kanilang pag-i-introduce yung product, maliban na lang kung nandyan ka talaga at talagang maibukang bibig mo sa mga customers din nila na mayroon ka ng produkto. At ang po kasi mga ka-antrip, kapag yung mga shop, dapat open type siya, hindi siya yung parang sarado na may mga screen yung tinda, yung mga literal ba, yung mga literal na mga sari-sari store. Maganda yung open wide siya, yung ganon, na visible siya sa mga dumadaan, visible siya sa mga tao, welcoming siya, na makikita, ay yan, may mga pyesa pala dyan. So, pag may nakikita ng mga pyesang ganon, matik na yon na pwede silang dumaan kasi siguradong may pyesa or motor shop yan siya. Kung ganon pa din, kung halimbawang nandoon nga sa loob ng iyong parents store, ay magkaroon ka talaga ng istante sa labas or yung tire rack na tinatawag na displayhan ng gulong para visible doon sa mga tao na ibig sabihin may mga gulong na naka-display sa labas, motor shop yan dyan or may mga piyesang binibenta. So yun lang mga ka-antrep, at siguro dahil nga panimula lang din naman sa simula, dahil nagsisimula ka pa lang at wala ka pang sariling pwesto or siguro nahihinayang ka pa sa pang gastusin yung sarili mong pera para ipagawa ng pwesto mo. So ang pinaka the best mga ka-antrip na ma-advise ko is pwesto mo. Nandoon ka sa pwesto or sa isang bubong ka nung tindahan ng parents mo pero may sariling pahulog ka or space ka talaga na hindi kahalo or naka-divide talaga ang dingding doon sa tinda ng parents mo na iyo talaga at yan. So kung darating pa next year, edi kuha ka na ng business permit kung i-required ka. Yun lang mga ka-antrep. Thank you. Sana ay nakapagbigay ito ng konting input doon sa nagtanong nating ka-antrep. Bye-bye!